Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos sa malaglag sa first round ng playoffs, ang Los Angeles Clippers ay mukhang magkakaroon nga ng pagbabago sa kanilang lineup. Dahil bagamat tinanggap ni Russell Westbrook ang bench role sa Clippers, mukhang hindi masaya dito ang former MVP base sa mga latest reports. Pinilit lang nga daw ito ng Clippers dito, ngunit hindi ito ganun kadali na tinanggap ni Westbrook. At ngayon naman sa playoffs, from averaging 23 points, 8 rebounds and 8 assists per game last playoffs versus Phoenix Suns, bukod sa game 1 ay nag-average na lang nga si Westbrook ng 5 points per game. At very inefficient nga ang former MVP sa field, at hindi din siya nagamit ng tama at nasa corner lang nga siya palagi mga kaibigan. Isang role na hindi siya komportable at nakita na natin ito sa Los Angeles Lakers noon. Si Westbrook ay may player option ngayon at pwede siyang pumasok sa free agency sa off-season. Ayon sa The Athletic ay inaasahan na maghahanap ng better role si Russell Westbrook kung saan mas madaming minuto ang kanyang mailalaro at kung maaari ay gusto na din ng mid-level contract at hindi minimum na sahod tulad ng binibigay sa kanya ng Los Angeles Clippers ngayon. Isang team na posibleng magpakita ng interes sa kanya ay ang San Antonio Spurs. Kailangan nga nila ng veteran point guard. Kaya nga ni Russ na mag-average pa ng 15 points, 8 rebounds and 8 assists per game kung mabibigyan siya ng starting role. Kung ikaw nga ang Spurs ay talagang i-consider mo ito. Former MVP, veteran na magagabayan si Wemby, and at the same time ay hindi injury prone at pwede mo itong makuha sa sahod lamang na 8 to 15 million. Ganun pa man ay naglabas din si Westbrook ng kanyang statement kahapon na madami nga daw ang iba't ibang rumors ngayon, ngunit masaya daw siya na kasama ang kanyang mga kakampi at handa siyang tanggapin ang kahit na anong role na ibibigay sa kanya. Inaasahan niya umano na bumalik na better and stronger next season upang malagay ang Clippers sa posisyon na manalo. So two conflicting statements nga. Makikita nga natin kung ano ba talaga ang plano ni Westbrook. Subalit ito nga ay nanggaling kay Westbrook mismo na statement. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang matapos naman na makuha ng Cleveland Cavaliers ang impresibong panalo kanina sa Game 7 matchup nila ng Orlando Magic, kasado ng bakbakan nila ng number 1 seed Boston Celtics sa second round ng playoffs. The first second round matchup ng dalawang team na ito since 2010. LeBron vs Celtics Big 4 pa nga ito mga kaibigan. Ang Boston Celtics nga ay consistent na hawak ang best record sa East at sa buong NBA for most of the season. Inaasahan na sila ang heavy favorites patungo sa series na ito. Some are even saying na wawalisin lamang ng Celtics ang mananalo sa Cavs o kaya naman sa Orlando Magic. At wala talagang totoong hamon na matatanggap ang team na ito ng Celtics hanggat hindi pa sila dumadating sa NBA Finals dahil naipon nga daw ang malalakas sa team sa Western Conference. Sa ngayon ay out pa din si Kristaps Porzingis at expected na out siya sa buong second round. Subalit nananatili na Boston Celtics ang favorites sa Eastern Conference. Sino ba sa palagay nyo magwawagi?